Para sa video naman na ito, tatalakayin natin ang patungkol sa mga Roman infantry tactics. Ito yung madalas na nakikita na mayroon silang hawak na malaking shield at may maliit na espada habang suot nila ang kanilang iconic na iron helmet at nagmamarcha. Ngunit hindi talaga ganito palagi ang equipment at fighting style ng Roman army. Mayroon tayong mga historical sources na nagsasabi na ang unang fighting style ng Romans ay hango sa mga Greeks na kung saan sila ay may bitbit na mahabang spear at bilog na shield at sila ay nagdidikit-dikit upang gumawa ng isang phalanx. Ngunit noong naganap ang Samnite Wars noong 300 to 201 BC ay natalo sila sa ganitong pamamaraan ng pakikipagdigma kaya sila ay gumawa ng mga military reforms para i-counter ang mga Samnites. Kaya natalo ang mga Romans sa mga Samnites ay dahil sa geography ng Italy mismo. Ang Italy ay mabukid na rehiyon, lalo na yung rehiyon na sakop ng mga Samnites, kaya hindi talaga gaanong ubra ang mga phalanx tactics dito. Sapagkat para maging effective ang isang phalanx ay kailangan nito ng isang solid line ng tao na madaling madisrupt kung hindi naman talaga patag ang lupa at kung may iilang mga sagabal tulad ng mga punong kahoy. Habang ang mga Samnites naman nakalaban ng mga Romans ay hindi umaasa sa isang rigid na formation, kundi sila ay hiwa-hiwalay kung lumaban at mahilig silang gumamit ng mga throwing spears para i-disrupt ang formation ng mga Romans na dikit-dikit. At dito ngayon lalabas ang isa sa mga pinakamahalaga na ugali ng mga Romans. Sila ay adaptive at pragmatiko. Pag ang isang bagay ay effective, kokopyahin nila ito at isasama sa sarili nilang sistema at imamaster ito. Wala silang pakialam kung sa kalaban nila kinuha ang ideya. Basta para sa kanila, pag gumagana, magandang bagay yan. Kaya kinopya nila ang mga Samnites at pati na rin sila ay gumamit ng mga mas loose na formation. Gumamit sila ng malaking shield at mas pinahalagahan nila ang mga throwing javelins kaysa sa isang mabigat na stabbing spear. Dito nagbunga ang tinatawag na manipular system. Sa manipular system, imbes na gumawa ang Romans ng isang malaki at malalim na phalanx, hinati nila ang kanilang main battle line sa tatlo na nilalaman ng mga hastati, prinsipes at triari at ito ay nakadeploy sa isang checkerboard formation habang may support sila ng mga velites at mga equites. Iisa-isahin natin ngayon ang magkakaibang tropa na ito. Ang velites ang mga tao na ikinukonsidera na pinakamahihirap sa Roman society. Ang dala nila ay isang maikling espada at isang maliit na bilog na shield at ang pinakaarmas nila ay iilang mga throwing javelin. Sila ang pinakaharap ng Roman formation at ang role nila ay ang mag-screen ng main Roman formation. Sila ang lalapit sa kalaban at maghahagis ng mga throwing javelin para mangharas o makipag-skirmish sa kalaban. Pagkatapos ng first phase na ito ay aatras na sila doon sa main Roman formation. Dito na ngayon papasok yung sinabi kong three-line formation. Ang pinakaharap ng formation ay ang mga hastati na nilalaman ng mga pinakabatang sundalo ng Roman army. Ang purpose nito ay para bigyan ng fighting experience at para bigyan ng lugar ang mga bagong recruit ng paraan upang patunayan ang kanilang sarili. Ayon sa mga records, sila ay equipped ng isang iron short sword na tinatawag na gladius, isang semi-rectangular shield na scutum, isang helmet, isang metal plate na tinatali o sinasabit lang nila sa kanilang katawan bilang armor, at dalawang throwing spear na tinatawag na pilong. Ang pilong ay idinisenyo upang bumaon ng malalim sa shield ng kalaban. Dalawa ang magagawa nito. Una, dahil sa bigat ng pilong, hindi na magagamit ng kalaban ng shield niya. Pangalawa, madalas itong bumaluktot o kaya naman ay nababali ang kahoy nito pagtama sa target, kaya hindi na ito pwedeng pulutin at itapon pabalik sa mga Romans. Ngayon, kung hindi kinaya ng mga hastati ang labanan, sila ay aatras sa likod ng mga prinsipes. Ang mga prinsipes naman ay nilalaman ng mga mas eksperyensyadong mga sundalo ng Roman army. Ang armas nila ay tulad rin ng mga hastati. Ngunit, dahil mas may pambayad sila, may kakayahan silang gumamit ng chainmail armor na mas maganda kaysa sa metal plate na sinasabit ng hastati. Ang advantage nito ngayon ay pag dumating na ang kalaban sa mga prinsipes, ay pagod na sila sa pakikipaglaban sa mga hastati at mas veteranong sundalo na ang haharapin nila. Ngunit paminsan-minsan ay kahit ito ay nalalampasan ng mga kalaban ng mga Romans. Sa puntong ito, aatras ulit ang mga hastati at prinsipes sa third at sa final na linya ng mga triari. Ang triari ang mga pinakamatanda at pinakabeteranong mga sundalo ng Roman army. Iba ang kanilang equipment kumpara sa mga hastati at prinsipes. May dala silang malaking shield, ngunit imbes na gumamit sila ng mga gladius bilang pangunahing armas, sila ay gumagamit ng stabbing spear na parang mga Greek hoplites at maaari rin silang gumawa ng phalanx formation kung kailangan. Naging ekspresyon na nga sa Roma dati na pag naggamit mo na lahat ng options mo at nilalabas mo na ang iyong last resort, ito ay sinasabing nakarating na sa triari. Madalas na napatunayan ng triari ang kanilang tapang at bangis sa iba't ibang labanan. Partikular na noong labanan sa River Trebia, sila ay naging mahalagang bahagi ng matibay na sentro ng Roman army na naging kaisa-isang grupo na nakabasag sa linya ng kalaban at nakatakas ng buhay noong natalo ang kabuuan ng kanilang puwersa laban sa mabangis na general na si Hannibal Barca ng Carthage.
At ang pinakahuling parte ng Roman army ay ang mga equites. Sila ang cavalry arm o mga sumasakay ng kabayo ng sinaunang manipular Roman army. Ang purpose nila ay magsilbing scouting force para hanapin ang posisyon ng kalaban, maghabol ng mga tumatakas na survivor at maging bantay ng flank o ang likod at gilid ng Roman army para hindi sila atakihin mula sa mga anggulo na yun. Madalas ay ang mga pinakamayayaman lang ang parte ng equites dahil sila lang ang may kakayahan na gumastos sa mga kabayo nung panahon na iyon. Ngunit ang equites din ang isa sa mga pinakamahinang parte ng Roman army at sa kasaysayan nila ay madalas na nagre-recruit ang mga Romans ng mga cavalry forces sa ibang mga nasyon o lahi para isupplement ito. Ngayon, nabanggit ko na ang formation at mga iba't ibang uri ng sundalo sa Roman army. Masasabi ko lang na sa tagal na nabuhay ang Roman civilization at sa katagalan ng history nito ay maraming naging iba't ibang reforms ang nangyari sa Roman army at madalas na nag-iba-iba ang composition nito. At ang nakover ko lang ngayon ay ang manipular system. Maaaring sa susunod na video ay pag-uusapan naman natin ang Marian reforms na nagbago sa manipular system kung saan na-introduce ang konsepto ng isang professional standing army. Dito, ang pagiging sundalo ay naging isang full-time professional career na may sweldo, pensyon at insurance at ang equipment ay provided ng Roman government. Isang sistema na hindi pa common noong panahon na iyon sapagkat ang mga sinaunang mga sibilisasyon ay madalas na nagre-recruit at nagte-train lang ng sundalo tuwing may giyera lang. Yun lang para sa video na ito. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong gagawing mga deep dive at kwentong gaya nito sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, paalam!